About Philippine-China relationship, especially with America. Anong impact ni Trump sa ating relation with China? How will it affect the economy? Well, siguro nakita na natin kung ano yung mga naglabasang mga reports about US-China relations. Nagkasundo na yung Amerika at saka sa China patungkol dito sa tariff wars. Itong malalaking mga tinataw na buwis ng Amerika sa China, gumanti ang China, nagpataw din ng malaking buwis sa mga produkto ng Amerika. Pero, tignan nyo, nagkaroon na sila ng pag-uusap at naayos na nila yung kanilang problema. Friend na naman sila, best of friends na naman sila. Tuloy-tuloy ang kanilang negosyo. Wala naman silang gerang pinag-uusapan. Tayo ngayon, ang Pilipinas, pinatawan tayo ng 17 or 18% na taripa mga produkto natin. Yung representative natin, di ko nababanggitin kung sino yung in-appoint ng gobyerno. At doon sa Washington, nakikiusap pa rin doon na harapin siya ng Trade Commissioner, ng Secretary of State. Hindi siya hinaharap ng Washington ng Amerika. So hanggang ngayon, nakabilbil pa rin ang kapalaran ng Pilipinas pagdating dito sa taripa ng mga produktong galing sa Pilipinas na binibenta natin sa Amerika. Alalahanin ninyo, meron tayong trade surplus sa Amerika. Ibig sabihin niyan, mas malaki yung mga produkto natin na ibebenta sa Amerika kaysa produkto ng Amerika binibili natin. Eh bakit? Kung talaga kaibigan-kaibigan tayo ng Amerika at paborito tayo ng Amerika dahil marami tayong mga kababayang Pilipino, American citizens. Bakit ang Pilipinas, tulad ng mga ibang mga bansa na naalarma doon sa pinataw na taripa ng Amerika, hanggang ngayon di makakuha ng kasunduan. Di pa kaya makakuha ng appointment ang gobyerno ng Pilipinas. Samantalang ang China, na yung pinapalabas nilang mga istorya rito sa media, lalo na yung mga warmongers, karami na ni Senator Kusiting yan, mga war freak, no? Na magkakaroon ng gera sa Pilipinas at China, ganyan na, kaya bibili tayo ng bilyon-bilyon ng mga aeroplano at mga missile sa Amerika. Kaya ang China at saka Amerika, best of friends sila. Inimbita na nga ni President Trump si Xi Jinping na pumunta sa Amerika para sa state visit. Tapos ganoon din si Xi Jinping, meron na rin invitation na pumunta si Trump sa China. Kaya ito ang sinasabi ko, mga na kababayan, ayusin natin yung ating foreign policy, yung independent foreign policy natin. Alalahanin ninyo, napakalaki ng ating trade relations sa China. Umaabot po yan ng $60 billion taon-taon ang ating negosyo sa China. Meron lang tayong malaking trade deficit naman. Mas malaki ang mga amount na mga produkto binibili natin sa China. Hindi magkakamali, nasa mga $44 billion mga produktong galing sa China na binibili natin at ginagamit sa Pilipinas. Magmula din sa inyong mga sapatos, mga damit, mga cellphone, etc., etc. Lahat po yan galing sa China. Tapos tayo naman, may binibenta tayo sa China, umaabot din ng mga $12 to $14 billion. So, ganyan kalaki yung ating trade volume ng negosasyon natin sa China. Eh bakit natin isasakripisyo itong napakalaki na relasyon natin? Dahil lang sa pagnanais ng ibang mga grupo sa gobyerno na bumili tayo ng armas, panggera. Aanhin natin yung 20 F-16 jet fighters na nagkakahalaga ng $3.8 billion na bibilhin natin. Samantalang yung F-16 na yan, obsolete na po yan Hindi na po yan uso. Kaya basura na yan sa Amerika tapos bibilhin natin. Eh sabi ka, bakit? Kailangan ba ng Pilipinas yung aeroplano na yan? Ang maintenance niyan, yung mga pag-training ng mga tao. Samantalang more than what?
60 million Filipinos na gugutom. Wala silang makain. Mahigit 20 million na kabataan ang naghihintay na sana magkaroon sila ng maayos na edukasyon. Gamitin na lamang po natin yung 3.8 billion na yan para sa ating mga kababayan. Tapos bibili pa tayo ng missile. No? Bibili tayo ng missile sa India, bibili pa tayo ng missile sa Amerika. Kanino yan gagamitin? Laban sa China? Nakita natin ang nangyari sa Pakistan at sa India lately. Yung nangyari, eroplano ng India, napaka-modernong eroplano ng India. O anong ginawa? Isang missile lang, dalawang missile lang, bagsak yung eroplano na yan. Saan galing yung missile na yan na ginamit ng Pakistan? Galing ng China. Hindi natin kailangan pong makipaggera kahit na anong bansa. At ako nasisiguro, hindi magkakaroon ng gera ang Pilipinas at China. Pero, alalahanin natin, huwag natin isurrender yung West Philippine Sea sa China. Ipaglaban po natin yan dahil atin yan eh. Under the UNCLOS, atin yan under the Arbitral Tribunal Award. Pero, sa pag-i-implement ng karapatan natin, daanin natin sa mapayapang usapan. At maraming mga paraan sa pakipag-usap diplomatically. Hayaan natin yung ating Department of Foreign Affairs. Hayaan natin yung ambassador natin sa Beijing. Ang galing-galing niya si Ambassador Jaime Flor Cruz. At saka yung mga officials po ng Department of Foreign Affairs, Undersecretary Tess Lazaro, napakagaling. Sila yung merong kapangyarihan. Bigyan natin sila ng full diplomatic authority na makipag-usap ng maayos sa China. At palagay ko ang China makikinig po yan. Pero pag tatakutin mo at sasabihin, meron na kaming 20 parating na jet fighters na F-16 sa Amerika. Meron kaming 200 missile na binili sa India, ASCOS at saka BrahMos missile. Meron kaming Typhoon missile na dinala na ng Amerika rito na nakadeposito dyan sa Ilocos na pwede namin gamitin. Pinagtatawan lang tayo ng China niyan. Sabi ko nga, kung gusto natin maging modernize yung ating armed forces, yung military natin, yung security natin, umpisahan muna natin. Huwag na tayo mag-manufacture ng aeroplano at saka missile. Drone na lang, drone. Umpisahan po natin yan. I-open lang natin yung Foreign Investment Act, yung Foreign Investment Law. Tandalin natin yung nasa red list or negative list ang tawag po dyan. At payagan natin yung foreign technology Israel, kung Israel bilib tayo sa kanilang drone, mag-invest sila dito sa Pilipinas para sa manufacturing ng drone. Dahil sa ngayon, yan ang pinakamadaling gawin, yung drone. At napaka-moderno ng mga drone ngayon. Hindi magkakaroon pa tayo ng kita mag-modernize yung armed forces. Isa tayo bibili ng missile at saka mga aeroplano na hindi natin magagamit. Question? Sir, Ma'am Jason po ng SMN News. Balik lang po dun sa post-election assessment. First question po kasi noong 2025 campaign, lumabas yung narrative laban sa mga tinawag na pro-China candidates na huwag daw iboto ang mga may simpatya sa China. Pero ironically, hindi rin pinalad makapasok sa Magic 12 yung senador na pinaka-vocal tungkol dito. I would like to address this question to Senator Nikki. Ma'am, sa tingin niyo po, naging effective ba o hindi ang ganitong klaseng messaging? Obviously, sa resulta ng eleksyon, hindi ito naging efektibo. Ang nangyari lang, nagkalat lang sila ng lahim. Nagkalat lang sila ng pananakot, pag-aalinlangan. That was all that was garnered from that kind of a campaign. Let's not forget, if you look at the maybe top 2,000-3,000 companies, even small and medium scale, industries, marami dyan, Filipino-Chinese ang nagpapatakbo, ang nagmeme-ari. Some of these companies date back many generations. These are companies that are providing employment for millions of Filipinos. And those millions of Filipinos know that for so many years or even generations, as I said,
their families have relied on these factories. Hindi na nila tinitingnan, ito ba Filipino-Chinese, Chinese, ano ba? Kailan ba dumating yung Chinese na yan? When did they arrive? Was it last year, 2 years, 10, 20, 30 years ago? Doesn't matter. Hindi magkakaroon, isipin lang natin, hindi magkakaroon ng 100 mall ang SM kung hindi Pilipino ang bumibili dyan o pumapasok dyan. Hindi magkakaroon. Gaano kadami mga pabrika ng pagkain, pabrika ng damit, pagkain, lahat na maisip mo. Diba? Yung retail na lang, isipin nyo, mga retail, appliances, kahit ano maisip niyo. Meron bang, ewan mo, not from my personal experience or information that I get, no? Wala nagpapatayan doon sa 168 eh. Diba? Yung pagpasok ng 168 at pagpasok ng mga produkto galing sa China, nagkaroon ng pagkakataon ng Pilipino na bumili ng cellphone na mura. Nasyak ako minsan cellphone, 2,000 eh. May cellphone ka eh. Dati hindi ganon. You're given an opportunity to enjoy a more comfortable life. Magpasok ng mga Chinese, na sabi nga, bulok, ganyan. Alam nyo yung pag-rating ng products from China, depends on the amount you want to pay. Gusto mo t-shirt para lang sa eleksyon. After 1-2 months, tapon mo na. Ayaw mo, look, sira na. Well, walang problema. Baka 20 pesos lang yun eh. Diba? Eh yun lang, you're only willing to pay 20 pesos, you expect the t-shirt to last 10 years? Now, you want to buy a t-shirt that will last 10 years. You pay the price, it's still made in China. Dati, sabi nila, bulok yung mga kotse galing sa China. O tingnan nyo ngayon, nakikita na. Meron tayo lahat internet, di ba? O tingnan yung kotse. Dito, bahan natin lampas kilay. Yung kotse, pagkakalsada kotse. Pagdating sa bahan, naging bakma. Pagdating mo sa kabila, kotse na naman siya. There are countries in the West that are #1 in car manufacturing. But it took a Chinese manufacturer. I don't have to be pro-China. I have to be pro-Philippines. That's the thing that we have to understand. And it saddens me, even the highest, most educated people are saying, I don't like that because it's made in China. Diba? Well, there is a car now, pagka may dalawang kotse, at gusto mo pumarada sa pagitan ng dalawang kotse, at kasyang-kasya na yung kotse mo, pero made in China na kotse. Yung gulong ang iikot para makapasok ka sideways. Ayun na, ilintay mo kotse na bibili mo yan eh. Dahil, alam ko yung atras-abante ako, atras-abante. I'm just being practical. Diba? So kung dati, monopolya ng kanluran, ang pagpapagawa ng mga mararamihan bagay na hindi natin kaya, na sila lang kami kaya. Yung may pera, yun lang kami kaya. Ngayon, bumili ka ng made in China. Diba? So, walang away dyan. Walang away. Magkano produkto mo? Kaya kung bilhin, ipapasok ko. Ititinda ko sa kaya ng mas maraming tao. Yun lang. Kikita kayo? Sa China, yung pabrika doon, kikita. Ako na nag-aangkat ng mga kalakal na ito, ay kikita rin dito sa aking sariling bansa. At yung bibili sa akin, na hindi kayang bumili ng mga gawa ng kanluran dahil mas masyadong mahal, ay mabibigyan niya ng maayos ng mga gamit ang kanyang pamilya, sarili niya, dahil ang binili niya made in China. Follow up po ba? Ma'am Nikki, and especially kay Attorney Raul, since kayo po yung nasa ground, sa panahon niyo po ba, gaano kalaki yung epekto ng foreign policy stance, lalo na kung tungkol sa China, sa desisyon ng mga botante, o mas iniuna pa rin ng mga botante yung bread and butter issues tulad ng trabaho, presyo ng bilihin, at serbisyo. And second follow-up, mas concerned pa rin po ba yung mga Pilipino sa national issues gaya ng West Philippine Sea o sa mga personal na mga pangangailangan nila? Well, sa tingin ko, hindi pa masyadong mature yung ating mga kababayan, mga botante, about foreign policy issues. Yung China is scared kasi na ginawa nilang taktika.
dinidikit nila dyan doon sa issue ng West Philippine Sea. Unfortunately, yung ating mga kababayan, naiintindihan nila yung katotohanan din eh. Na wala namang nagsosurrender dyan, kahit na sinong Pilipino in his right mind na isusurrender mo yung West Philippine Sea. Pero yun ang gusto nilang ipalabasin. At alam na mga kababayan natin, marami sa kanila kalokohan naman yan. Sino ba Pilipino naman ang magnanais na i-surrender yung katiting na bahagi ng bansa natin kahit isang bato o isang buhangin? Walang Pilipinong gagawin. Kaya hindi sinaniwala yung mga botante. Pagpasihan natin yung naging usukan ng election. Ako na nga yung number 1 target nila dyan eh. Dahil ako yung chairman ng Philippines Association for Philippines China Understanding. At proud ako na ako yung nag-promote ng friendly relations ng Pilipinas at China. Kasi sinasakripisyo ko yung malaking oras ko rito para mapanatili natin ang kapayapaan dito sa region at magkaroon ng mas malawak na ugnayan, people-to-people exchange, cultural exchange. Kasi nga pagdating sa kultura, alam natin lahat, for more than 2,000 years, meron ng exchanges ang mga Pilipino nung hindi pa Pilipino ang tao sa atin dito, sa parting ng mundo dito. Pagkain na lang. Yung mga nagsasabi na anti-China daw sila, madalas ko sila makita sa Chinese restaurant. Kumakain sila ng siopaw, siomai, pansit. Pero attorney, yung nagkakamping po kayo on the ground, mas concerned po ba yung mga Pilipino dyan sa issue ng West Philippine Sea or pagkain o trabaho talaga yung importante sa kanila? Ang importante sa kanila ay yung pagkain, yung murang pagkain. Mas kuya, trabaho, yung concern nila dyan is masyadong mahal ang bilihin, wala kaming pambili ng pagkain, wala kaming pambayad ng matrikula, wala kaming pambayad sa aming kalusugan pag kami nagkasakit. Yun ang concern ng mga tao. Kaya hindi masisi talaga itong mga kababayan natin na tumanggap ng kakapiranggot na pera pagdating ng halangan. 300, 500, 1,000. Kasi nga, sa kahirapan ng ating bayan. At yun ang masakit. Dahil sa kahirapan, ay isasakripisyo ng ating mga kababayan yung sagrado nilang karapatan pagdating sa halalan. Yung sinasabi natin na pantay-pantay tayo lahat, mahirap mayaman, isang boto, isang bilang. Pero yung mga hirap ng kababayan, yung masisi. Dahil sa kakulangan na ng kanilang pambili at masyadong mahal ang bili. Yun pa rin ang nanaig sa issue na ito. Kaya tingnan mo naman, ang purwan si Bongo, kasi nga si Bongo, nadama ng mga tao yung malasakit niya. At iyon ang isang malaking tulong na nagawa ni Bongo. At totoo naman yun, hindi pula yun. Hindi misrepresentation ang ginawa ni Bongo for the last 6 years na naging senador siya. And for the many years na siya ang naging special assistant ni PRRD from 2016 hanggang 2019. Nagtrabaho talaga si Bongo para sa ating mga kababayan. Kaya happy ako kay Senator Bongo na gano'n ang dami ng bumoto sa amin. So Ma'am Nikki, yung mga yung mga nanalo po ng mga kandidato ngayon, binoto po yun sila ng ating mga kababayan dahil naniniwala sila na ito yung makakaahon sa kanila sa kahirapan, sa kagutuman, sa kakulangan ng trabaho. I believe so. I believe so. Kasi yung issue ng West Philippine Sea, no? South China Sea, mas malawakan na area. Hindi naman tayo, it's not a Philippines versus China issue. Ang daming claimant eh. There's no, hindi naman masama yung maging claimant. Yung Vietnam, andyan din. Yung Brunei, Malaysia, Indonesia, Pilipinas, China, di ba? Maraming piniklaim dyan sa napakalawak ng South China Sea na yan. Maraming claimants. I recall, yung claim ng Vietnam at China, nung nag-uusap sila dyan sa Paracels Island, mas malaki lang buhay ng Vietnam eh. Ang area na nabigay sa Vietnam, dahil sa kanilang pag-uusap, ay mas malaki kesa doon sa piniklaim ng Vietnam. Ibig sabihin, pagka tayo nakikipag-usap, mas marami tayong mapapala. Naalala ko noon, meron ng pinag-uusapan na parang joint development. Diba? Ano ang pwede natin makuha dyan? Yung ba ay sa larangan ng pangingisda? Yung ba ay larangan sa langis? O gas? O ano ba ang ating pinag-uusapan dyan?
Kung sinimulan natin yan, noon, habang pinag-uusapan yan, itong issue ng kahirapan ngayon, baka hindi na natin pinag-uusapan eh. Makita nyo lang, ang Indonesia, baka times 20 o times 30 na ang nilago ng ekonomiya ng Indonesia compared to us. E tayo hindi na sila. Naririnig ba natin sila? Hindi. Ano na sila? Ang Malaysia, dati kalahati lang natin eh. Kaya ano nangyari? Times 20, times 30 pa ang kanilang nilago over the years. From let's say 1965, di ba? Mga ganyan panahon, mid-60s hanggang ngayon. So, nagkagawa ng ibang bansa na umahon dahil meron tayong oras ng kapayapaan dito sa ating rehiyon. Tayong ASEAN na tinatawag, di ba? Tayo ba nasa Southeast Asia mga bansa na ito? Ngayon, di hapak mas malaki tayo sa Europa. We are much bigger and wealthier and more progressive and more productive than Europe. Today, samantalang, centuries ago, sila, kala nila sila naghahari. But it's not because